Sa wakas, Marco, magkakaroon na rin ng tunay na tagapagmana ang pamilya Santiago. Huwag kang mag-alala dahil kapag nalaman na ng babaeng iyon ang tungkol sa pagbubuntis ni Camille, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis sa pamamahay na ito. Wala na siyang silbi rito. Ang boses na yon ni Doña Teresa ay parang isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni gabi. Nanigas siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng engrandeng sala ng mansyon. Ang supot na papel na hawak niya na naglalaman ng mga mamahaling bitamina at gamot para sa fertility treatment na kinuha niya pa sa Cebu ay dahan-dahang nalamukot sa kanyang nanginginig na kamay. Ngunit wala siyang narinig na kaluskos. Dahil ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng sarili niyang dibdib. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Gabriela. Ang 15 taon ng pagsisilbi, ang pagpasan sa utang ng mga Santiago, at ang pagtalikod niya sa sariling karera para lamang maging mabuting asawa, ay tila naging abo sa isang saglit. Hindi siya makahinga. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Mommy, please, lower your voice. Baka may makarinig sa inyo." Sagot ni Marco. Ang boses ng kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kumpanya ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Wala ring bahid ng pagsisisi. "I already talked to my lawyer. Once the contracts are signed, Gabby will have nothing. Kahit ang suong debt sa Cebu, mapupunta sa atin. We just need her to sign the voluntary turnover documents." Napahawak si Gabby sa malamig na pader upang hindi matumba. Ang luhang kanina pa nagbabadya ay hindi man lamang makadaloy. Tila ba natuyo ang kanyang mga mata sa tindi ng hapdi. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ito ang bayad sa lahat ng kanyang sakripisyo. Ito ang kapalit ng kanyang pagiging martir. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang liwanag ng naggandahang chandelier sa loob ng sala ay tila nanununtok sa kanyang mga mata. Sa gitna ng silid, nakita niya si Marco na nakayap kay Camille, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ang kaibigang tinulungan niya noong ito ay lugmok sa utang. At sa kabilang panig, nakaupo ng tuwid si Doña Teresa. Hawak ang kanyang mga rosaryo. Tila ba ang ginagawa nilang pagpaplano ng masama ay isang banal na gawain. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay nang makita niya ang lalaking nakatayo sa gilid. May hawak na baso ng alak at nakangisi. Luwit, pabulong na sambit ni Gabi. Ang kanyang pinsan, ang tanging pamilyang natitira sa kanya, ang lalaking pinag-aral niya at ginawang kanang kamay sa negosyo, ay naroon din. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya, ngunit nanatili itong nakatayo sa panig ng mga Santiago. "Oh, Gabby, you're home early." Wika ni Marco nang mapansin ang kanyang presensya. Walang gulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit at tiningnan ang suot na damit ni Gabby na bahagyang nadumihan sa biyahe. "You look tired, Gabby. Masyado mo kasing pinapagod ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman kayang panindigan. Like being a Santiago." "Marco?" "Bakit?" Hirap na tanong ni Gabby. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, basag at puno ng pait. "I gave you everything. Ang kumpanya ko, ang pera ko, ang buhay ko. Bakit kailangang ganito?" Tumayo si Doña Teresa at marahang lumapit. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila huni ng mga ahas na handang manuklaw. "Huwag kang magmalinis. Gabriela, you were a failure from the start. Hindi mo man lang mabigyan ng anak ang pamilyang ito. Isang dekada na ang lumipas, pero wala ka pa ring silbi. Camille is different. She carries the future of this clan. Something that a commoner like you could never achieve." Commoner na patawa ng mahina si Gabby sa gitna ng kanyang paghihinagpis. "Ako ang nagligtas sa inyo sa pagkakabaon sa utang. Ang perang ginagastos nyo ngayon, ang mansyong tinatayuan nyo, lahat iyan ay galing sa pagod at puyat ko sa Cebu. At ikaw, Luis, paano mo nagawa ito sa akin?" Lumingon si Luis. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit na matagal nang ikinubli. "Pagod na akong maging anino mo
Ate Gabby, si Marco, binigyan niya ako ng posisyon na nararapat sa akin. Hindi bilang utusan, kundi bilang partner. You were always too controlling, Gabby. Masyado mong iniisip na ikaw ang bida dahil ikaw ang may pera. Tila gumuho ang huling haligi ng pag-asa ni Gabi. Ang pagtataksil ay hindi lamang nanggaling sa kanyang asawa, kundi sa mismong dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa gitna ng tuyong lupa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Lumapit si Camille. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking awa. Gabby, don't hate me. We didn't plan for this to happen. Pero mahal namin ang isa't isa ni Marco. And for the sake of the baby, kailangang maging maayos ang lahat. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa pamilyang minahal mo. Isang malakas na sampal ang nais ibigay ni Gabby. Ngunit tila nawala ng lakas ang kanyang mga bisig. Hindi siya galit na tulad ng isang bagyong nanalasa. Siya ay wasak na tulad ng isang pusong hindi na muling mabubuo. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Hinarap niya si Marco. Ang mga mata niya ay naglalagablab sa gitna ng mga luha. Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na para bumuo ng isang tahanan. Pero mali ako. Ang pamilyang ito ay hindi tahanan. Ito ay isang bilangguan ng mga sakim. Huminga ng malalim si Doña Teresa at bumalik sa kanyang upuan. Tila ba tapos na ang isang boring na palabas sa telebisyon? Tapusin na natin ang dramang ito, Marco. Bigay mo na sa kanya. Inilabas ni Marco ang isang makapal na asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila hatol ng kamatayan para kay Gabby. Sign the divorce and the transfer of shares. Gabby. At bilang kabayaran sa pananatili mo rito, hahayaan kitang umalis ng may kaunting pera para makabalik ka sa Cebu. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka pa ng mga security guard ko palabas ng gate. Nanlamig ang buong katawan ni Gabby. Tiningnan niya ang mga dokumento, ang mga pirasong papel na magtatapos sa 15 taon ng kanyang paghihirap. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila, si Marco na walang pakialam, si Camille na nakahawak sa kanyang tiyan, si Luis na nakatalikod na ngayon, at si Doña Teresa na muling nagsimulang magbilang ng kanyang mga butil ng rosaryo. Nakalulunod ang katahimikan sa loob ng mansyon. Tila ba maging ang mga pader ay nakikiramay sa kanyang pait. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Camille at ang usok ng tabako ni Marco ay humahalo sa amoy ng kanyang nadurog na pangarap. Sa sandaling iyon, alam ni Gabby na wala na siyang babalikan. Ang babaeng pumasok sa pintong iyon kanina ay patay na. Marahan niyang ibinaba ang supot ng mga gamot sa sahig. Ang tunog ng mga bote ng bitamina na nag-uumpugan sa loob ay tila huling tibok ng kanyang pusong naniwala sa pag-ibig. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Gabby. Ang boses niya ay wala na ngayong panginginig, kundi isang nakatatakot na kalamigan. Ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo, pero tandaan ninyo ito ang lahat ng kinuha ninyo sa akin ay hindi sa inyo kailanman. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo, ang bawat luhang pumatak sa akin ngayon. Babayaran ninyo iyan ng higit pa sa inaasahan ninyo. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Doña Teresa. At ano naman ang magagawa ng isang tulad mo, Gabriela? Wala ka ng kahit ano. You are a nobody now. Hindi sumagot si Gabby. Tiningnan niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon, ang lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang sarili. Wala na siyang nakitang Marco sa harap niya, kundi isang estrangherong puno ng kabulukan. Gabby, ihanda mo na ang mga gamit mo. Utos ni Marco nang hindi tumitingin. At huwag mong susubukang kumuha ng kahit anong hindi sayo. Everything in this house, pati ang mga alahas na binigay ko, ay mananatili rito. You leave with nothing but the clothes on your back. Huminga ng malalim si Gabby. Pilit na pinatatatag ang kanyang kalooban. Habang tumatalikod siya para umakyat sa hagdan, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Tila ba nagbabadya ng isang malaking bagyong parating. Sa kanyang isipan, isang imahe ang nabuo ang imahe ng kanyang lola sa Cebu.
na nagtuturo sa kanya kung paano humabi ng hablon. Ang bawat hibla, gabi, ay kailangang matibay dahil kapag naputol ang isa, masisira ang buong disenyo. Ngayong gabi, ang disenyo ng buhay ni Gabriela Villanueva ay tuluyan ng napunit, ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang bagong hibla ang nagsisimulang mabuo, isang hibla na gawa sa galit, talino, at matinding pagnanais para sa katarungan. Dahan-dahan siyang humakbang paakyat, bawat baitang ay tila pasakit, ngunit bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa impyernong ito. Pagdating niya sa itaas, lumingon siyang muli sa ibaba at nakita ang kanyang mga gamot na nakakalat sa sahig. Tila mga basurang walang halaga, isang lihim na pangako ang ibinulong niya sa hangin. Mamatay man ang huling Santiago, sisiguraduhin kong babalik ako. At sa oras na iyon, kayo naman ang magmamakaawa para sa inyong mga buhay. Ngunit habang papasok siya sa kanyang kwarto, isang bagay ang napansin niya. Ang kanyang vault, kung saan nakatago ang mga orihinal na titulo ng kanyang mga lupain sa Cebu na hindi alam ni Marco, ay bahagyang nakabukas. Napahinto ang kanyang puso. May pumasok sa kanyang silid bago pa siya dumating. Ang malamig na hanging pumasok sa silid ay tila may dalang babala na hindi kayang baliwalain ni Gabi. Nanigas siya sa kinatatayuan habang nakatitig sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang maliit na vault sa loob ng closet. Ang kanyang mga kamay, na kanina pa nanginginig sa galit, ay tila nawalan na rin ng pakiramdam. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa loob ng tagong lagayan na iyon, naroon dapat ang mga orihinal na titulo ng lupa sa Cebu, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang lola na hindi niya kailanman binanggit kay Marco. Ito ang kanyang fallback, ang huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan na hindi nadungisa ng pangalang Santiago. Sa kanyang panginginig, mabilis niyang kinapa ang ilalim ng vault. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang makapal na envelope na nakatago sa ilalim ng isang lihim na compartment. Hindi ito nakuha. Marahil sa pagmamadali ng kung sino mang pumasok dito, hindi na nila naisip na may doble pang sahig ang maliit na bakal na kahon. Ngunit bago pa man niya maisara ang vault, ang malakas na pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto ay nagpatalon sa kanyang puso. "Huwag mo nang hanapin ang wala na, Gabriela." Ang boses ni Doña Teresa ay pumuno sa silid. Dala ang amoy ng mamahaling insenso na palagi nitong gamit. Nakatayo ang matanda sa pintuan. Diretso ang likod at hawak ang kanyang pilak na rosaryo. Tila ba isang hukom na handang magbaba ng huling hatol. "Anong ginawa niyo sa mga gamit ko?" tanong ni Gabi. Pilit na pinatitigas ang kanyang tinig. "This is my private room. Wala kayong karapatang pumasok dito nang wala ako." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang mansyong ito ay pag-aari ng mga Santiago. Lahat ng narito, mula sa kisame hanggang sa huling hibla ng alpombra, ay amin. At ikaw, Gabriela, ay isang panauhin na lamang na lumampas na sa kanyang welcome. Dapat ka pang magpasalamat dahil pinahintulutan kita ni Marco na manatili rito ngayong gabi. Pinahintulutan, halos mabulunan si Gabi sa rurok ng kaplastikan. "Kahit ang mga damit ko, kinuha niyo rin ang mga alahas na pinaghirapan ko sa sarili kong pera. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Gabriela," patuloy ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat salita niya ay parang dahan-dahang pagbaon ng pako sa puso ni Gabi. Isipin mo na lang na ang mga alahas na iyon ay bayad sa lahat ng pagkain, kuryente, at karangyaan na tinamasa mo habang nakasandal sa pangalan namin. Inilipat na ng mga katulong ang mga basura mo sa kwarto sa dulo. Doon ka nararapat. Ang kwarto sa dulo na tinutukoy ng matanda ay ang maliit na imbakan ng mga lumang gamit malapit sa kusina. Isang silid na walang bintana, maalikabok, at tila nakakalunod sa liit. Doon siya ipinatapon ng pamilyang ibinigay niya ang lahat. Hindi sumagot si Gabi. Alam niyang anumang salita ang bitawan niya ay gagamitin lamang ni Doña Teresa para lalo siyang saktan. Kinuha niya ang kanyang bag, tiningnan ang matanda ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng hindi mabigkas na pait.
at paniningil at lumakad palabas ng silid na naging saksi sa kanyang mga pangarap na ngayon ay naging bangungot. Ang gabi sa maliit na silid ay tila walang katapusan. Ang amoy ng alikabok at mga lumang karton ay humahalo sa lamig ng semento. Walang kama, kundi isang manipis na kutsyon lamang sa sahig. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang lumapit si Gabi sa maliit na altar na binuo niya gamit ang isang lumang kahon. Inilabas niya ang isang maliit na rebulto ng santo. Ninyo na dala pa niya mula sa Cebu. Doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, lumuhod siya. Hindi siya humingi ng parusa para kay Marco. Hindi siya nanalangin na mamatay si Doña Teresa. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na kahoy. Panginoon, bulong niya. Ang bawat salita ay parang isang patak ng dugo mula sa sugatang kaluluwa. Huwag mo po akong hayaang lamunin ng puot. Bigyan mo po ako ng lakas. Hindi para lumaban tulad nila, kundi para mabuhay para sa sarili ko. Turuan mo po akong maghabi muli ng buhay ko mula sa mga putol na hiblang ito. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng paglilinis. Sa bawat bulong ng kanyang dalangin, tila may isang mabigat na pasanin ang dahan-dahang nababawasan sa kanyang dibdib. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang uri ng kapayapaan na tanging sa gitna lamang ng pinakamatinding dusa matatagpuan. Kinabukasan, maagang gumising si Gabi. Pinilit niyang ayusin ang kanyang sarili sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Nagsuot siya ng isang simpleng puting blusa at itinali ng maayos ang kanyang buhok. Kailangan niyang pumunta sa kumpanya. Kailangan niyang bawiin ang mga dokumento ng kanyang mga disenyo. Ngunit pagdating niya sa gate ng kumpanya, ang bakal na rehas ay tila naging isang pader na hindi kayang tibalagin. Pasensya na po, Ma'am Gabi. Wika ng security guard na si Mang Jose. Ang boses nito ay puno ng lungkot at hiya. May direktang utos po si Sir Marco. Hindi na po kayo pwedeng pumasok. Pinawalang bisa na rin po ang inyong ID at access code. Mang Jose, alam niyo kung sino ako. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito, pakiusap ni Gabi. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa malamig na bakal ng gate. Alam ko po, ma'am, pero mawawalan po ako ng trabaho kapag hinayaan ko kayo. Utos din po ni Sir Luis. Dagdag pa nito, ang pangalan ng kanyang pinsan ay tila isang sariwang sugat na muling binuksan. Habang nakatayo sa labas ng gate sa ilalim ng matirik na araw, nakita ni Gabi ang sasakyan ni Marco na dahan-dahang pumapasok. Huminto ang sasakyan sa tapat niya. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Marco. Suot ang kanyang mamahaling sunglasses. I told you, Gabi, you have nothing here anymore. Malamig na, sabi ni Marco. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Pinapapunta ko na ang mga tauhan ko sa mansyon para ihatid ka sa terminal ng bus. Ayaw kitang makita pag uwi ko. Marco, ang mga disenyo ko, ang mga pattern na ginawa ko para sa susunod na season. Akin yon. Hayaan mo akong kunin yon. Sigaw ni Gabi habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. Ngunit hindi siya nilingon ng asawa. Ang tanging nakita niya ay ang usok ng sasakyan na tila nanunuya sa kanyang kawalan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, habang naglalakad siya pabalik sa kalsada, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sumagot. Hello. Isang matandang boses ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar, ngunit tila galing sa malayong nakaraan. Gabriela. Anak. Huwag kang titingin sa likod. Patuloy ka lang sa paglalakad hanggang sa makarating ka sa kanto ng simbahan. May naghihintay sa iyo roon. Bago pa man siya makapagtanong, naputol na ang linya. Ang misteryong ito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng takot na may halong pag-asa. Sino ang taong ito? Bakit siya tinawag na anak? Bumalik siya sa mansyon para kunin ang huling bag na iniwan niya sa maliit na kwarto. Ngunit bago siya makalabas ng gate, hinarang siya ni Camille. Ang babae ay nakasuot ng isa sa mga paboritong sutla ni Gabi. Ang kanyang tiyan ay bahagyang hinahaplos. Gabi, alis ka na ba talaga? Tanong ni Camille. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring lungkot.
I'm so sorry it had to end this way. Pero don't worry, aalagaan ko si Marco. At ang kumpanya, itutuloy ko ang mga nasimulan mo. I'll make sure your legacy lives on, even if your name is forgotten. Hindi tumingin si Gabby. Nilampasan niya ang babaeng minsan niyang tinawag na kaibigan. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay tila pagpunit sa isang malaking bahagi ng kanyang puso. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin para mabuhay. Sa labas, sa gilid ng kalsada, inilabas ni Gabby ang kanyang cellphone para tingnan ang kanyang balance sa bank account. Kailangan niya ng pera para makabiyahe at makapagsimula muli. Ngunit habang binubuksan niya ang mobile app, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang screen ng cellphone ay nagpakita ng isang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Account balance 0.00 piso. Lahat ng kanyang savings, lahat ng kinita niya sa loob ng 15 taon, ay tila naglaho na parang bula. Isang transaction history ang nakita niya, fund transfer to Santiago Holdings, authorized by Luis Villanueva. Nabitawan ni Gabby ang kanyang cellphone sa damuhan. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa gilid ng kalsada. Wala na siyang pera, wala na siyang bahay, wala na siyang pamilya. Sa gitna ng mataong kalsada, sa ilalim ng malupit na sikat ng araw, isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang bibig, isang hikbi na puno ng galit, pagtataksil, at ang nakakatakot na tanong, paano na siya ngayon? Hindi mo pwedeng sabihing ninakaw ko ang pera. Ate, ipinagpalagay ko na lang na iyon ang bayad sa lahat ng taon na naging sunod-sunuran ako sa iyo. Sa bawat oras na ginawa mo akong aso sa kumpanya mo, iyon ang halaga ng bawat sipa mo sa dangal ko. Ang mga salitang ito mula kay Luis ay mas matalim pa kaysa sa anumang hatol ng korte. Nakatayo si Gabby sa harap ng kanyang pinsan sa isang madilim at liblib na kanto ng parke. Malayo sa mga mata ng mga Santiago, ang sikat ng araw ay unti-unti nang naglalaho. Nag-iiwan ng mahahabang anino na tila mga daliri ng kadiliman na gustong sumakal kay Gabby. Naramdaman ni Gabby ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Luis ay parang isang mabigat na hampas na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Hindi niya magawang sumigaw. Ang sakit ng pagtataksil ng isang asawa ay mahapdi. Ngunit ang pagtataksil ng sariling kadugo ang batang pinalaki niya. Ang kapatid na itinuring niya ay isang uri ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Tumingin si Gabby sa mga mata ni Luis. Wala siyang nakitang pagsisisi roon. Ang nakita niya ay isang malalim na balon ng inggit na matagal ng kinimkim ng kanyang pinsan. Ang Luis na dati niyang kalaro sa mga palayan ng Cebu. Ang batang pinag-aral niya mula sa kanyang unang kitang pambili ng sinulid ay tuluyan nang nilamon ng kasakiman. Ginawa kitang aso, Luis, mahinang tanong ni Gabby. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sutla. Pinagkatiwalaan kita, ibinigay ko sa iyo ang susi ng buhay ko dahil akala ko, tayo ang magkakampi sa mundong ito. Noong namatay ang mga magulang mo, sino ang tumayo para sa iyo? Sino ang nagpuyat para lang siguradong makakatapos ka ng kolehiyo? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Luis. Iyan ang problema sa iyo, Ate Gabby. Palagi mong ipinapaalala ang utang na loob. Pagod na akong marinig iyan. Akala mo ba sapat na ang pera at edukasyon para takpan ang katotohanang palagi mo akong tinitingnan mula sa itaas si Marco? Binigyan niya ako ng respeto. Binigyan niya ako ng pagkakataong maging partner. Hindi lang isang utusan na taga-bitbit ng mga tela mo. Dahan-dahang binuksan ni Gabby ang kanyang luma at kupas na pitaka. Sa loob nito, sa isang maliit na siwang, ay nakatago ang isang luma at naninilaw na litrato. Iyon ang kanilang huling litrato sa Cebu bago sila lumuwas ng Maynila. Dalawang bata na nakangiti sa harap ng isang simpleng habihan. Puno ng pangarap at pag-asa. Hinawakan ni Gabby ang gilid ng litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala. Ang tunog ng dahan-dahang pagpunit ng papel ay naging tanging musika sa pagitan nila sa gitna ng katahimikan ng parke. Pinunit niya ang litrato sa gitna. Hinihiwalay ang kanyang mukha sa mukha ni Luis. Dito na nagtatapos ang pagiging magkapatid natin, Luis, sabi ni Gabby.
habang hinahayaan niyang tangayin ng hangin ang bahagi ng litrato kung nasaan ang kanyang pinsan. Ang perang kinuha mo, isipin mo na lang na iyan ang huling pabuya ko sa iyo bago ka tuluyang mabulok sa piling ng mga Santiago. Huwag mo nang tatawagin ang pangalan ko kailanman. Tila nagulat si Luis sa lamig ng tinig ni Gabi. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapang-aping anyo. Wala ka nang magagawa, ate. Lahat ng dokumento ay legal na inilipat sa pangalan ni Marco. Kahit ang suong debt mo sa Cebu, nakasangla na sa bangko dahil sa mga utang na pinapirmahan namin sa iyo noong nakaraang buwan. You are finished. Naramdaman ni Gabi ang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang suong debt sa Cebu ang huling kuta ng kanyang lola. Ang lugar kung saan unang natuto ang kanyang mga kamay na humabi ng ganda ay nakataya na rin pala. Ang mga Santiago ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang kasalukuyan. Ninakaw din nila ang kanyang nakaraan. Habang papaalis si Luis, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ni Gabi. Ang bintana ay bumaba at lumitaw ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuya, tila nag-i-enjoy sa panunood ng isang hayop na dahan-dahang nauubusan ng dugo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Gabi. Wika ni Marco. Ang boses ay puno ng mapanganib na tamis. Kung susubukan mong lumapit sa media o gumawa ng ingay tungkol sa nangyari, sisiguraduhin kong lalabas ang mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. I have witnesses, Gabi. At isa na roon ang paborito mong pinsan. Marco, hanggang saan ang kayang gawin ng dumi sa loob mo? Tanong ni Gabi. Diretso ang tingin sa asawa. Hanggang sa masigurado kong wala ka ng mukhang maihaharap sa mundong ito. Sagot ni Marco bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Nag-iiwan ng makapal na alikabok na nagpaduwal kay Gabi. Naiwan si Gabi na mag-isa sa dilim. Ang gutom at pagod ay nagsisimula ng maningil sa kanyang katawan. Wala siyang pera kahit pambili ng isang basong tubig. Ang terminal ng bus patungong Cebu ay malayo, at ang kanyang mga paa ay tila gawa sa mabigat na tingga. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang lumang simbahan. Ang pintuan ay bukas pa, nag-aanyaya ng katahimikan. Pumasok siya at naupo sa huling hilera ng mga upuan. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ina. Doon, sa gitna ng kadiliman ng simbahan, naramdaman ni Gabi ang isang presensya sa kanyang tabi. Isang anino ng isang lalaking nakasuot ng barong na tila nagmula pa sa ibang panahon. Mabigat ang daluyong ng buhay, Gabriela, wika ng lalaki. Ang boses nito ay parang isang mahinang ugong ng dagat. Nakakalunod, ngunit nakakakalma. Lumingon si Gabi at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kabila ng dilim, nakilala niya ang anyo ng lalaki. Isang anyo na matagal na niyang hindi nakikita sa mansyon ng mga Santiago. Don Rafael, pabulong na tanong ni Gabi. Ang kanyang biyenang lalaki, na balita ay matagal nang namumuhay ng mag-isa sa ibang bansa, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Isang malamig na bagay ang inilagay nito sa kanyang palad, isang susi na may nakasabit na maliit na kahoy na ukit. Huwag kang matakot sa dilim, anak. Dahil sa dilim lamang tayo makakakita ng mga bituin na hindi natin napapansin sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ng kasinungalingan. Sabi ni Rafael, biglang may tumunog na malakas na kalansing sa loob ng simbahan, ang tunog ng isang malaking kandado na isinasara mula sa labas. May nagkulong sa kanila sa loob. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan sa labas ng malaking pinto ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Tila isang hatol na nagkukulong kay Gabi sa isang madilim na libingan. Ang bawat kalansing ng kadena ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman niya ang mainit na hawak ni Don Rafael sa kanyang balikat. Huwag kang matatakot, Gabriela. Ang pintong iyan ay isinara ng mga taong gustong itago ang katotohanan. Ngunit may mga daan na hindi nila alam. Mahinang wika ni Don Rafael. Ang kanyang tinig ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Dinala siya ng matanda patungo sa gilid ng altar, sa likod ng isang makapal na kurtinang pelos na kulay alak. Doon ay may isang maliit na pintong kahoy. Luma
at tila bahagi na ng pader. Inilabas ni Rafael ang susing ibinigay niya kay Gabi kanina at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanila ang isang makipot na eskinita na nababalot ng hamog at amoy ng basang lupa. Paglabas nila, isang lumang jeep ang naghihintay sa dulo ng eskinita. Sa upuan ng driver, isang pamilyar na mukha ang sumilay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan. Mang Carding, pabulong na sigaw ni Gabi. Ang matapat na accountant na sinibak ni Marco noong nakaraang taon dahil sa insubordination ay naroon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may bakas ng determinasyon. Maam Gabi, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Wika ni Mang Carding habang mabilis silang sumasakay sa sasakyan. Ang tunog ng makina ng jeep ay tila isang awit ng kalayaan habang dahan-dahan silang lumalayo sa simbahan at sa mga aninong nagmamasid sa dilim. Dinala nila si Gabi sa isang maliit at tagong paupahan sa gilid ng rails ng tren. Ang silid ay payak isang lamesang gawa sa plywood, isang bumbilya na bahagyang kumukurap, at tambak ng mga lumang folder. Ngunit para kay Gabi, ang lugar na ito ay mas ligtas kaysa sa engranding mansyon ng mga Santiago. Inilapag ni Mang Carding ang isang makapal na itim na ledger sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina ay puno ng mga numero at pirma na tila mga bakas ng isang malaking krimen. Matagal ko itong itinago. Ma'am, paliwanag ni Mang Carding habang binubuklat ang mga pahina. Bago ako palayasin ni Sir Marco, nakuha ko ang mga record ng ghost projects at ang mga peking donasyon sa mga pundasyon na ginamit nila para ilabas ang pera ng kumpanya. Hindi lang ito pagnanakaw sa inyo, ma'am. Ito ay malakihang money laundering. Nanlambot ang mga kamay ni Gabi habang tinitingnan ang mga dokumento. Nakita niya ang kanyang sariling pirma sa mga papel na hindi niya natatandaang pinirmahan. Peke. Lahat ay pilit na ginaya ni Luis sa utos ni Marco. Bakit nila ito ginawa? Tanong ni Gabi. Ang boses ay basag sa gitna ng pagod. Binigay ko naman sa kanila ang lahat. Bakit kailangang dumiin pa sa ganitong paraan? Dahil ang kasakiman, Gabriela, ay hindi marunong mabusog. Sagot ni Don Rafael habang inilalabas ang isang maliit na plastik na may lamang mainit na pandesal at isang baso ng kape. Uminom ka muna. Kailangan mong mabuhay para sa labang ito. Kinuha ni Gabi ang pandesal. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga palad. Hinati niya ang tinapay at iniabot ang kalahati kay Mang Carding. Sa gitna ng payak na silid, habang naririnig ang ingay ng tren na dumadaan sa labas, na yumuypoy sa buong gusali, sabay silang kumain. Ang bawat kagat sa simpleng tinapay ay nagpaalala kay Gabi sa kanyang pagiging tao, isang bagay na pilit na kinuha sa kanya sa mansyon ng mga Santiago. Ang lasa ng harina at tamis ng kape ay tila muling nagbigay ng kulay sa kanyang mundong naging itim at puti. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa loob ng maraming taon. Pabulong na sabi ni Gabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa gitna ng mga luha. Ngunit habang sinusuri nila ang mga dokumento, isang bagay ang kumuha sa atensyon ni Gabi. Isang pirma sa ilalim ng isang transaction na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang pirma ay hindi kay Marco at hindi rin kay Luis. Kay Doña Teresa ito, sabi ni Gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Bakit siya direktang pumirma rito? Akala ko ay ayaw niyang madungisan ang kanyang mga kamay sa negosyo. Nagtitinginan sina Don Rafael at Mang Carding. May isang lihim na tila mas malalim pa sa pagnanakaw ng kumpanya. Iyan ang kailangan nating alamin, Gabriela, wika ni Rafael. Dahil ang iyong biyenan ay hindi lang isang malupit na ina, siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. At meron siyang itinatagong dahilan kung bakit kailangan niyang makuha ang iyong mga lupa sa Cebu sa lalong madaling panahon. Lumalim ang Gabi sa maliit na paupahan. Nagpasya silang doon muna manatili si Gabi habang inihahanda ang mga legal na hakbang. Humiga si Gabi sa isang manipes na kutsyon sa sahig. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga plano at katanungan. Ngunit bago pa man siya tuluyang madala ng antok, narinig niya ang 3 mahihinang katok sa pintong gawa sa kahoy. Tok, tok, tok. Nagkatinginan silang 3, walang inaasahang bisita sa oras na ito ng madaling araw.
Dahan-dahang tumayo si Mang Carding at sumilip sa maliit na butas ng pinto. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Isang anino ang nakatayo, isang taong may hawak na isang pamilyar na bagay na pag-aari ni Gabi. Dahan-dahang binitiwan ni Mang Carding ang hawak na itim na ledger habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa maliit na butas ng pinto. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila bawat isa sa kanila ay takot na huminga at baka ang tunog nito ay maging mitsa ng kanilang panganib. Lumapit si Don Rafael. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang uri ng matinding pagtanggap sa kung anuman ang darating. Sino iyan? Mang Carding? Pabulong na tanong ni Gabi. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang blusa. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok na rin sa loob ng kanyang mga buto. Hindi sumagot si Carding. Sa halip ay dahan-dahan niyang binuksan ang trangka ng pinto. Ang pag-inggit ng lumang kahoy ay gumuhit sa katahimikan ng madaling araw. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw ng poste. Nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na pouch na gawa sa hinabing tela ang pitakang naiwan ni Gabi sa simbahan. Ma'am, nahulog niyo po ito? Wika ng lalaki. Bago pa man makapagtanong si Gabi, tumalikod na ito at mabilis na naglakad palayo. Nawala sa gitna ng madidilim na eskinita ng Riles. Huminga ng malalim si Don Rafael at isinarang muli ang pinto. Inalalayan niya si Gabi na maupo sa isang lumang silya. Ang bumbilya sa kisame ay muling kumurap, nagbibigay ng mga aninong tila sumasayaw sa pader. Sa pagkakataong ito, ang mukha ng matandang Santiago ay napuno ng pait at pagsisisi. Gabriela, anak! Simula ni Rafael, ang boses niya ay basag at puno ng bigat. Marahil ay nagtataka ka kung bakit ako umalis, kung bakit hinayaan ko ang asawa ko at ang anak ko na maging ganitong klasing mga tao. Ang totoo niyan, tumakas ako. Tumakas ako dahil hindi ko na masikmura ang dilim na nananalaytay sa pamilyang ito. Ikinwento ni Rafael ang katotohanang matagal nang ibinaon ni Doña Teresa. Ang kayamanan ng mga Santiago ay hindi nagmula sa marangal na paraan. Ang asawa niya ay isang dalubhasa sa pagmamanipula at paggamit ng mga tao para sa sariling interes. Noong matuklasan ni Rafael ang mga ilegal na transaksyon ni Teresa na sumisira sa buhay ng mga maliliit na negosyante sa probinsya, tinangka niyang itama ito, ngunit ginamit ni Teresa si Marco laban sa kanya. Ginawang sandata ni Teresa ang sarili kong anak laban sa akin. Gabi, patuloy ni Rafael habang nakatitig sa kawalan. Pinalaki niya si Marco na naniniwalang ang emosyon ay kahinaan at ang kapangyarihan ay nakuha sa pamamagitan ng pagyapak sa iba. Si Marco ay hindi lang sakim. Siya ay isang taong walang kakayahang makaramdam ng tunay na pag-ibig o pagsisisi. Isa siyang sociopath na hinubog ng sarili niyang ina. Nanlamig ang buong pagkatao ni Gabi. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong malamig ang pakikitungo sa kanya ni Marco. Ang bawat salitang humihiwa sa kanyang puso na akala niya ay bahagi lang ng pagiging abala nito sa negosyo. Ngayon, malinaw na ang lahat. Isa lamang siyang kagamitan na kailangang pakinabangan hanggat maaari. Tumayo si Don Rafael at lumapit sa isang lumang cabinet. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal at inilapag sa harap ni Gabi. Gamit ang susing may ukit na kahoy, binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang mga orihinal na dokumento at titulo, mga kasulatang hindi alam ni Teresa na naitabi ni Rafael. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Tanong ni Gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang luha. Dahil ikaw lang ang may malinis na kamay para hawakan ito. Gabriela, ang mga lupang ito sa Cebu, iyan ang tanging bagay na hindi nila makuha-kuha. Dahil nakapangalan iyan sa akin at sa iyo bilang tagapagmana. Iyan ang dahilan kung bakit desperado si Teresa na piramahin mo ang waiver.
Gusto nilang ibenta ang mga lupang iyan sa isang foreign developer para takpan ang mga butas sa kumpanya na nilustay ni Marco. Hinawakan ni Don Rafael ang kamay ni Gabi. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi niya naramdaman mula kay Marco. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Rafael, at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabi ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng kanyang biyenan. Patawad dahil hinayaan kong maranasan mo ang impyernong ito. Patawad dahil hindi kita naipagtanggol noong una pa lang. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilyang ito. Ngunit kami ang naging pinakamalaking sumpa sa buhay mo. Ang simpleng paghingi ng tawad na ito ay tila isang balsamo sa sugatang puso ni Gabi. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya ang may pagkukulang, na siya ang dahilan kung bakit hindi siya mahal ng kanyang pamilya. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng maruming paupahan, nabura ang lahat ng pagdududa niya sa sarili. Hindi siya ang mali, ang mundo ng mga Santiago, ang baluktot. Salamat po, Don Rafael. Bulong ni Gabi. Hindi ko po kayo bibiguin. Kailangan mo nang umalis bago mag-umaga, babala ni Mang Carding habang tinitingnan ang orasan. Masyadong mapanganib kung mananatili ka rito. Alam ni Marco ang mga koneksyon ko. Baka matunton nila ang lugar na ito. Naghanda si Gabi para lumikas. Isinilid niya ang mga dokumento sa loob ng kanyang blusa, malapit sa kanyang puso. Ngunit habang dahan-dahan silang lumalabas ng paupahan, patungo sa naghihintay na jeep, isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang tumama sa kanilang mga mukha. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Bumukas ang mga pinto ng dalawang itim na SUV at lumabas ang ilang mga lalaking nakasuot ng barong na tila mga anino ng kamatayan. Sa gitna ng mga ito, dahan-dahang naglakad si Marco palapit. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit na hindi na kayang itago ng kanyang sunglasses. Akala mo ba talaga, Gabi? Makakatago ka sa akin, wika ni Marco. Ang boses niya ay parang tunog ng bakal na kinakalos sa semento. Ibalik mo sa akin ang sa akin, bago ko makalimutang naging asawa kita. Ang bawat yabag ng mga tauhan ni Marco sa semento ay tila bilang ng huling sandali ni Gabi. Walang malusutan. Ang daan patungo sa kalayaan ay muling hinarangan ng mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang matinding liwanag mula sa mga SUV ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanila. Hinuhubaran ang bawat pag-asa ni Gabi sa gitna ng kadiliman. Hindi gumalaw si Gabi habang nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Mang Carding sa kanyang tabi. Humakbang si Marco palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa magaspang na semento ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan. Dad, I didn't expect you to be here. Wika ni Marco. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng paggalang, kundi puno ng pangungutya. I should have known you'd always side with the weak. Pero tapos na ang laro. Gabi, give me the pouch. Now. Hinarangan ni Don Rafael si Gabi. Ang kanyang matandang katawan ay tila isang marupok na pader ngunit puno ng dignidad. Marco, anak, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong hayaang tuluyan kang lamunin ng kadiliman ng nanay mo. Isang nakatatakot na tawa ang pinakawalan ni Marco. Isang tunog na hindi nagmula sa saya, kundi sa isang pusong wala ng pakiramdam. Darkness. No, Dad. This is business. This is survival. And you, Gabi, you are just a liability that I need to erase. Sa utos ni Marco, mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan. Hinawakan nila si Mang Carding at Don Rafael nang may puwersa habang si Gabi ay pilit na kinaladkad patungo sa sasakyan. Wala siyang nagawa kundi ang sumama dahil alam niyang ang kaligtasan ng dalawang matanda ay nakasalalay sa kanyang pagsunod. Ibinuwal muli si Gabi sa mansyon ng mga Santiago, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang asawa, kundi bilang isang bilanggo, ikinulong siya sa dati niyang silid na ngayon ay wala ng laman kundi isang hubad na kama at ang malamig na simoy ng hangin. Inagaw sa kanya ang pouch, ngunit hindi nila alam na bago pa man siya isakay sa sasakyan, palihim nang naisuksok ni Gabi
ang mga orihinal na dokumento sa ilalim ng sahig ng jeep ni Mang Carding. Ang nakuha lamang ni Marco ay ang mga piking kopya na sadyang inihanda ni Don Rafael para sa ganitong pagkakataon. Habang nakaupo sa sahig ng madilim na silid, narinig ni Gabi ang marahang pagpihit ng doorknob. Inakala niyang si Marco o ang malupit na si Doña Teresa. Ngunit ang pumasok ay si Camille. Ang kanyang mukha ay maputla, malayo sa mapang-uring anyo na ipinakita niya sa piging noong nakaraang gabi. Gabi, pabulong na tawag ni Camille, ang boses ay puno ng takot. I need to talk to you. Para ano? Para saktan ako muli. Para ipamukha sa akin na nakuha mo na ang lahat, sagot ni Gabi. Hindi man lang tumitingin sa babae. Dahan-dahang lumapit si Camille at naupo sa tabi ni Gabi sa sahig. Isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Akala ko rin, Gabi, akala ko, kapag nakuha ko si Marco, magiging ligtas na ang pamilya ko. Pero nagkamali ako. Binabantaan niya ako. Kapag hindi raw naging matagumpay ang plano nila sa Cebu, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa akin, pati ang dinadala ko. Tiningnan ni Gabi si Camille sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakita niya ang mga pasa sa braso ng babae na pilit nitong itinatago sa ilalim ng kanyang mamahaling sutla. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Gabi, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isa pang babaeng biktima ng parehong halimaw. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, iniangat ni Gabi ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang nakaumbok na tiyan ni Camille. Ang haplos na iyon ay walang halong puot, kundi puno ng pait na pag-unawa. Hindi ka rin niya mahal, Camille, mahinang sabi ni Gabi. Ginamit ka lang niya para sirain ako, at ngayon, gagamitin ka niya para makuha ang gusto niya. Pareho tayong bilanggo sa larong ito. Nagsimulang umiyak si Camille. Ang kanyang mga hikbi ay tila tunog ng isang pusong dahan-dahang nagigising sa katotohanan. Gabi, I'm so sorry. I'm so sorry. I didn't know it would be this cruel. Ang bata ay walang kasalanan. Wika ni Gabi habang patuloy na hinahaplos ang tiyan ni Camille. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang dalawang babaeng dapat ay magkaaway, ay nagbuklod sa ilalim ng bigat ng kanilang pagiging biktima. Kailangan nating iligtas ang bata, Camille, at kailangan nating iligtas ang ating mga sarili. Tutulungan kita, pangako ni Camille habang pinapahid ang kanyang mga luha. Alam ko kung nasaan ang mga susi ng gate at ang mga logbook ng transaksyon ni Doña Teresa, pero kailangan nating mag-ingat. Marco is watching everything. Nabuo ang isang hindi inaasahang alyansa sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang nagpaplano ang dalawa, isang mabigat na yabag ang narinig nila mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos na huminto sa tapat ng silid ay nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Naramdaman ni Gabi ang paghinto ng kanyang paghinga nang makita ang anino sa ilalim ng pinto. May nakikinig. Camille, are you in there? Ang boses ni Marco ay tila isang malat na kalmot sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang pinihit ang doorknob mula sa labas. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa loob ng puso ni Gabi, habang nakatitig sa pinto na dahan-dahang bumubukas. Nagpapakita ng isang silweta na puno ng panganib. Ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay tila tunog ng isang hatol na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Gabi. Mabilis na tumayo si Camille at lumayo kay Gabi, pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit at pinapahid ang bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin sa loob ng silid. Nang tuluyang bumukas ang pinto, pumasok ang anino ni Marco. Ang liwanag mula sa hallway ay nagmula sa kanyang likuran, dahilan upang magmukha siyang isang madilim na figura ng panganib. Tiningnan niya si Camille nang may halong pagdududa. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat sulok ng silid. What are you doing here, Camille? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. I just wanted to make sure she's okay. Marco, baka kasi gumawa siya ng eksena at mapahiya tayo sa mga kapitbahay. Mabilis na sagot ni Camille. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit na nagpapakita ng katatagan. But she's just sitting there.
Mukhang tanggap na niya ang kapalaran niya. Lumapit si Marco kay Gabby, na nananatiling nakaupo sa sahig at nakatitig sa kawalan. Hinawakan ni Marco ang baba ni Gabby at pilit na iniharap ang mukha nito sa kanya. Good. Because if you value the life of your precious Don Rafael and that old accountant, you will follow everything I say. Dito na nagsimula ang unang hakbang ng bitag ni Gabby. Sa halip na lumaban, hinayaan niya ang kanyang sarili na magmukhang basag na kristal. Tumingin siya kay Marco nang may mga matang wala ng ningning. Ang mga labi niya ay bahagyang nanginginig sa pagpapanggap. I'm tired, Marco. Pabulong na wika ni Gabby. Ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong. You won. Ibibigay ko na ang lahat, ang mga titulo, ang kumpanya, ang kalayaan mo. Huwag mo lang saktan ang mga taong tumulong sa akin. Just let me have one last thing. A dignified exit. Nangunot ang noo ni Marco. Anong exit? Gusto kong mag-host ng isang farewell and welcome party sa susunod na linggo. Patuloy ni Gabby, habang dahan-dahang tumatayo. Ipapakilala natin ang bagong koleksyon at doon ko iaanunsyo ang aking pag-retire at ang pagpasa ng corona kay Camille bilang bagong mukha ng kumpanya. I want the world to think I'm leaving on my own terms, not because I was thrown out like a dog. Ayaw mo rin namang madungisan ang pangalan ng mga Santiago sa iskandalo. Diba? Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ang ideya ng isang publikong pagsuko ni Gabby ay tila isang matamis na tagumpay para sa kanyang ego. A grand party to announce your defeat. I like that. Sige, Gabby, I'll give you your stage. Gagastos ako para sa party na yan. Basta siguraduhin mong pipirma ka sa harap ng lahat ng investors. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay napuno ng ingay ng paghahanda. Marco, sa kanyang labis na kumpiyansa, ay naglabas ng milyon-milyong piso mula sa kaban ng kumpanya upang pondohan ang pinakaingranding party sa kasaysayan ng industriya ng fashion sa Maynila. Hindi niya alam na ang bawat pisong inilalabas niya ay bahagi ng dahan-dahang paghila ni Gabby sa mitsa ng kanyang pagbagsak. Sa loob ng kanyang silid, na pinayagan na ring buksan ni Marco para sa kanyang trabaho, muling hinawakan ni Gabby ang kanyang mga sinulid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang hinahabi ay hindi lang isang damit. Ang bawat hibla ng hablon na kanyang pinagsasama-sama ay tila isang sumpa, isang lihim na mensahe na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang tunog ng kanyang makina sa paghabi ay naging ritmo ng kanyang paghihiganti. Bawat lapat ng kahoy ay tila isang hakbang patungo sa katarungan. Isang gabi, bago ang mismong araw ng party, ipinatawag ni Doña Teresa si Gabby sa sala. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, tila isang reynang naghihintay ng pagsamba. Gabriela, lumapit ka. Utos ni Doña Teresa. Siguraduhin mong bukas. Ang bawat salitang lalabas sa bibig mo ay papuri sa pamilyang ito. Huwag mong kakalimutan na utang na loob mo sa amin ang huling sandali ng kinang mo. Dahan-dahang lumapit si Gabby. Ito ang kanyang golden moment. Yumuko siya at kinuha ang matandang kamay ni Doña Teresa. Para sa isang pagmamano, ang lamig ng balat ng matanda ay tila isang bangkay. Ngunit napanatili ni Gabby ang isang lihim na ngiti sa kanyang mga labi habang idinidikit ang noo sa kamay nito. Opo, Doña Teresa, bulong ni Gabby. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ibinigay ninyo sa akin. Bukas, matatanggap ninyo ang lahat ng nararapat para sa inyo. Ang matanda ay hindi napansin ang pait sa boses ni Gabby dahil ang kanyang isipan ay abala na sa imahe ng kapangyarihang muli nilang makukuha. Dumating ang gabi ng okasyon sa isang marangyang hotel sa Maynila. Ang bawat sulok ay napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak at nagagandahang tela. Ang mga investors, ang media, at ang mga alta sosyedad ay naroon lahat, naghihintay sa makasaysayang anunsyo. Si Marco ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na tuksedo, habang si Camille ay nakasuot ng isang makinang na damit, handang-handa ng pumalit sa trono. Ngunit habang nagsisimulang tumugtog ang musika at naglalakad si Gabby patungo sa backstage, nakita niya si Marco na may kausap sa telepono sa isang sulok. Ang mukha ng kanyang asawa ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat,
habang ang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang noo. What do you mean? Zero balance. Ang pasigaw na bulong ni Marco sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Impossible, I just deposited the investors' funds yesterday. Napahinto si Gabby sa likod ng kurtina. Isang matamis na tagumpay ang dahan-dahang gumapang sa kanyang puso. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Marco ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang unang pisi ng bitag ay nagsimula ng humigpit. Sa labas, ang announcer ay nagsimula ng magsalita. Ladies and gentlemen, please welcome the soul of Filipino fashion, Gabriela Villanueva. Habang humahakbang si Gabby palabas sa entablado sa ilalim ng nakakasilaw na mga spotlight, ang tunog ng palakpakan ay tila isang malakas na kulog. Ngunit sa kanyang isipan, isa lang ang kanyang nakikita, ang imahe ng mga Santiago na dahan-dahang nalulunod sa sarili nilang kasalanan. Ang bawat kislap ng mga kamera sa loob ng bulwagan ay tila sunod-sunod na kidlat na nagbibigay liwanag sa karangyaan ng gabing iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kalansing ng mga kupita ng alak ay humahalo sa masiglang musika. Ngunit para kay Gabby, ang lahat ng ito ay tila isang malaking palabas na malapit ng matapos. Mula sa likod ng entablado, naririnig niya ang boses ni Marco na punong-puno ng pagmamalaki habang kinakapanayam ng mga mamamahayag. This collection is the result of my vision for the Santiago legacy. Wika ni Marco. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ibinuhos ko ang aking puso at talino upang pagsamahin ang tradisyon at modernong sining. Tonight, you will see the evolution of Filipino fashion under my leadership. Nakangisi si Marco sa harap ng mga lente. Hawak ang isang baso ng champagne na tila ba siya na ang hari ng buong Maynila. Hindi niya alintana ang malamig na pawis na kanina pa namumuo sa kanyang noo. Matapos ang tawag mula sa bangko, pinili niyang baliwalain ang kaba. Naniniwala siyang sarurok ng tagumpay na ito. Walang sino man ang makapagpapabagsak sa kanya. Sa kabilang panig ng bulwagan, malapit sa pintuan, nakatayo si Luis. Hindi mapakali ang kanyang mga mata. Pabalik-balik ang tingin sa mga dumarating na panauhin. Napansin niya ang ilang mga lalaking nakasuot ng barong na hindi pamilyar sa kanya, mga lalaking may matitigas na mukha at tila may binabantayan sa bawat sulok. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Tila ba nararamdaman niya ang isang panganib na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanila. Samantala, sa loob ng dressing room, huminto si Gabby sa harap ng isang malaking salamin. Hindi siya nakasuot ng makinang na sutla o mga mamahaling hiyas. Sa halip, suot niya ang isang simple, ngunit napakagandang balabal na gawa sa pinakamahusay na hablon. Mula sa Cebu ang telang hinabi ng sarili niyang mga kamay sa gitna ng kanyang pagluha. Ang kulay nito ay tila dapit hapon, malalim at puno ng misteryo. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Dinama ang lamig ng kristal. Para sa iyo ito, Gabi. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang banal na panata. Para sa bawat gabing hindi ka nakatulog. Para sa bawat saktong hindi mo na itangis. At para sa bawat hibla ng dangal na pilit nilang kinuha sa iyo. Ngayong gabi, ang sining ang magsasabi ng totoo. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, napansin ni Gabby ang bakanting upuan sa tabi ng kanyang lamesa. Nasaan si Camille? Dapat ay naroon ang babae para sa huling retouch bago ang pagrampa. Isang kakaibang kaba ang gumuhit sa dibdib ni Gabby. Alam niyang may itinatagong baraha si Camille, ngunit hindi niya alam kung kailan ito ilalabas. Nagsimulang magbago ang ilaw sa runway. Ang kaninang maliwanag na bulwagan ay dahan-dahang nabalot ng dilim. Maliban sa entabladong naghihintay ng bida, ang tunog ng mga yabag ng mga tao ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang boses ng announcer ay muling umalingaw-ngaw. Ladies and gentlemen, we now present the centerpiece of the Santiago collection. Dahan-dahang humakbang si Gabby palabas. Ang bawat lapat ng kanyang paa sa sahig ng runway ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang tumama ang spotlight sa kanya, ang buong bulwagan ay tila nahulog sa isang malalim na hipnotismo. Hindi lamang siya ang nakita ng mga tao. Nakita nila ang kaluluwa ng isang babaeng dumaan sa apoy
at lumabas na mas matibay kaysa sa ginto. Nakatayo si Marco sa harapang bahagi. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Gabi ang dahan-dahang pagpulas ng takot sa mga mata ng kanyang asawa. Ang ngiti ni Marco ay unti-unting naging isang matigas na guhit. Biglang, ang malaking LED screen sa gitna ng runway, na dapat ay magpapakita ng mga disenyo ni Gabi, ay nagsimulang mag-flicker. Ang mga imahe ng tela ay napalitan ng mga kulay abo na guhit at static. Ang tunog ng kuryenteng, tila nag-uumpugan, ay bumasag sa katahimikan, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Ang lahat ng panauhin ay napatingala. Ang mga mamamahayag ay naghanda ng kanilang mga kamera. Si Doña Teresa, na nakaupo sa gitna, ay napahawak ng mahigpit sa kanyang mga perlas. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na pangamba. Sa gitna ng entablado, nanatiling nakatayo si Gabi. Diretso ang likod at walang bakas ng gulat. Sa halip na matakot, isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang screen sa kanyang likuran ay nagsimulang maglabas ng unang larawan, isang larawang hindi kailanman inasahan ni Marco na makikita ng buong mundo. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ng mga naroon. Ang bawat mata sa loob ng marangyang bulwagan ay nakapako sa malaking screen na nasa likuran ni Gabi. Ang kaninang static ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malinaw na video na kinuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng opisina ni Marco. Ang boses na umalingaw-ngaw sa paligid ay hindi ang malambing na musika ng fashion show, kundi ang malat at sakim na boses ni Marco Santiago. "Huwag kang mag-alala, Mommy. Kapag napirmahan na ni Gabi ang waiver, ibebenta natin ang mga lupa sa Cebu sa mga investor mula sa China. Ang perang makukuha natin doon ang gagamitin nating pambayad sa butas ng kumpanya bago pa tayo ma-audit ng gobyerno." Wika ng boses ni Marco sa video. Kasunod nito ay ang larawan ng mga bank statement at mga peking pirma ni Gabi na itinabi ni Mang Carding. Ang bawat pahina ng katiwalian ay dahan-dahang nag-slide sa screen na sinundan ng isang recording ni Doña Teresa habang minumura ang mga manggagawa sa Cebu. Tinatawag silang mga aliping walang halaga. Ang bulong-bulungan sa loob ng silid ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at pagkadismaya. "Patayin niyo yan, patayin niyo ang screen na yan," bogol sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Tumakbo siya patungo sa backstage. Ngunit hinarangan siya ng dalawang lalaking nakabarong na kanina pa nakatayo sa gilid. Ang mga ito ay hindi security ng hotel. Sila ay mga ahente ng National Bureau of Investigation. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Gabi sa dulo ng runway. Ang spotlight ay nanatiling nakatutok sa kanya, na tila ba ang langit mismo ang nagbibigay ng katarungan. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Nang makarating siya sa tapat ni Marco na ngayon ay pinipigilan ng mga ahente, huminto siya. Ito ang kanyang golden moment. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanampal. Tiningnan niya lang ang asawa ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng awa para sa isang taong ipinagpalit ang kaluluwa para sa pera. Inabot ni Gabi ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang mamahaling brooch na nakakabit sa tuksedo ni Marco. Isang hiyas na galing sa sarili niyang koleksyon. Ang hiyas na ito ay hindi para sa isang magnanakaw, Marco. Pabulong na wika ni Gabi, sapat na para marinig ng mga taong nasa harapan. Ang pangalang Santiago ay hindi na muling mababahiran ng aking pawis at dugo. Sa kabilang bahagi, si Doña Teresa ay pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang mga perlas. Kasinungalingan ito, pakana lang ito ng babaeng iyan dahil hindi niya matanggap na pinalalayas na siya sa pamilya, sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nilamon ng malakas na bulong-bulungan ng mga taong kanina lang ay humahanga sa kanya. Biglang lumitaw ang isa pang video sa screen, isang kuha ni Luis, habang mabilis na naglilipat ng pondo sa isang offshore account. Ang mukha ni Luis sa screen ay puno ng pawis at kaba. Sa mismong sandaling iyon,
Nakita ng lahat si Luis na sinusubukang tumakas patungo sa exit. Ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ngayon na bulwagan. Marco Santiago, Doña Teresa Santiago, at Luis Villanueva, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa malakihang estafa, money laundering, at falsification of public documents. Wika ng namumunong ahente, ang katahimikan ay nabasag nang biglang matumba si Doña Teresa sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat sa gulat at kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man sa mga kaibigan niya sa alta sosyedad ang lumapit para tumulong. Ang lahat ay nakatingin lamang, tila ba nakakakita ng isang dumi na ayaw nilang mahawakan. Nagpatuloy ang paglakad ni Gabby palabas ng runway, habang dumadaan siya sa gitna ng mga tao. Ang kaninang pagkamangha ay napalitan ng isang malalim na respeto. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash, ngunit hindi na para sa fashion, kundi para sa isang babaeng nagpabagsak sa isang imperyo ng kasinungalingan, gamit lamang ang katotohanan. Pagdating niya sa pintuan ng bulwagan, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa na pilit na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis, ang kanyang biyenan na inilalabas sa stretcher, at ang kanyang pinsan na nakayuko sa kahihiyan. Ang lahat ng karangyaan ng gabing iyon ay tila naging mga basahan sa kanyang paningin. Huminga ng malalim si Gabby. Dinama ang sariwang hangin ng gabi na pumasok mula sa labas. Ang bigat na 15 taon niyang dinala ay tuluyan ng naglaho. Wala na siyang asawa, wala na siyang mansyon, at wala na siyang kumpanya sa ilalim ng pangalang Santiago. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya na sa wakas, siya ay malaya. Nabalot ng isang kakaibang katahimikan ang opisina ng abogado, isang katahimikang malayo sa ingay at gulo ng nagdaang linggo. Nakaupo si Gabby sa harap ng mga tumpak na papeles. Ang bawat pirma niya sa mga dokumento ay tila pagtatanggal ng bawat tinik na nakabaon sa kanyang pagkatao. Sa bawat paglapat ng tinta sa papel, dahan-dahan niyang binabawi ang kanyang pangalan, ang kanyang mga disenyo, at ang kanyang dangal. Matapos ang legal na proseso, nagpasya si Gabby na gawin ang isang bagay na alam niyang kailangan niya para sa kanyang tuluyang paghilom. Pinuntahan niya si Luis sa loob ng kulungan. Sa likod ng malamig na rehas, nakita niya ang kanyang pinsan, ang lalaking dating punong-puno ng pangarap. Ngayon ay tila isang aninong naluluoy. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng pag-asa. Ate, Gabby, pabulong na tawag ni Luis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng takot at hiya. Patawarin mo ako. Nasilaw lang ako sa pangako ni Marco. Akala ko, iyon ang paraan para makaangat ako. Tiningnan siya ni Gabby nang matagal. Walang galit sa kanyang puso, kundi isang malalim na pait na tila hindi na kailanman mawawala. Luis, hindi ang pera ang kinuha mo sa akin. Ang kinuha mo ay ang tiwala na binuo natin simula noong mga bata pa tayo sa Cebu. Ang perang iyon ay mababayaran. Pero ang pagiging magkapatid natin iyon ang tuluyan mo ng pinatay. Tumalikod si Gabby habang naririnig ang mahihirap na hikbi ni Luis mula sa loob ng selda. Ang bawat hakbang niya palayo sa kulungan ay tila pagbawas sa bigat na kanyang dinadala. Mula roon, dumiretso siya sa ospital. Sa isang pribadong silid, nakita niya si Doña Teresa. Ang matandang reyna ng mga Santiago ay nakahiga ngayon. Hindi makagalaw dahil sa matinding stroke na tumama sa kanya matapos ang kahihiyang sinapit sa party. Ang kanyang mga mata ay nakadilat. Tila gustong sumigaw, ngunit walang lumalabas na tinig sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang regular na paghinga ng makinang nagpapanatili sa kanyang buhay. Lumapit si Gabby sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng matandaang kamay na dati ay punong-puno ng mamahaling hiyas. Ngayon ay tuyo at malamig na. Doña Teresa, mahinang wika ni Gabby. Ang lahat ng kapangyarihang ipinaglaban ninyo, ang lahat ng taong tinapakan ninyo para lang manatili sa itaas. Nasaan na sila ngayon? Wala na ang mansyon,
Wala na ang kumpanya, at ang anak ninyong si Marco, haharapin ang habambuhay na parusa. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ng matanda. Hindi alam ni Gabi kung iyon ba ay dahil sa pagsisisi o dahil sa galit na hindi na nito mailabas. Iniwan niya ang matanda sa piling ng mga puting pader at amoy ng gamot. Ang tunog ng mga yabag niya sa hallway ay tila isang huling pamamaalam sa mundong kinabibilangan nito. Bumalik si Gabi sa mansyon sa huling pagkakataon upang kunin ang kanyang mga huling gamit. Ang bahay na dati ay puno ng mga peking ngiti ay tila isang malaking libingan na ngayon. Sa gitna ng sala, nakita niya ang isang maliit na kahon na iniwan ni Camille sa ibabaw ng lamesa bago ito tuluyang umalis para magtago sa probinsya. Nang buksan niya ang kahon, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na bagay, ang gintong agnos na pag-aari ng kanyang lola, na matagal nang ninakaw ni Doña Teresa. Kasama nito ang isang maikling sulat, "Salamat sa pagpapakita sa akin ng tunay na lakas ng isang babae. Ibinabalik ko sa iyo ang nararapat na sa iyo. Patawad, Gabi." Ito ang kanyang golden moment. Naupo si Gabi sa gitna ng walang lamang sala at inilabas ang kanyang lumang panulat. Sa isang piraso ng papel, sumulat siya ng liham para sa kanyang nakaraang sarili, ang batang Gabi na nangarap na mahalin ng pamilyang Santiago. "Mahal kong Gabi," sulat niya. Ang boses niya sa isipan ay tila isang banayad na haplos. "Huwag kang hihingi ng paumanhin sa pagiging tapat at mapagmahal. Ang pagkakamali ay hindi sa iyo, kundi sa mga taong hindi marunong tumanggap ng ginto dahil sanay sila sa putik. Ngayon, malaya ka na. Ang bawat hibla ng buhay mo ay ikaw na muli ang hahabi." Tinupi ni Gabi ang liham at isinilid sa kanyang bulsa. Kasabay ng pagbagsak ng araw sa labas, dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng mansyon. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay tila huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata. Habang nakasakay sa sasakyan patungo sa paliparan, inilabas ni Gabi ang kanyang tiket. Manila to Cebu, isang direksyon, isang bagong simula. Nararamdaman na niya ang amoy ng dagat at ang init ng araw ng kanyang pinagmulan. Ang tunog ng makina ng eroplano na dahan-dahang umaandar sa runway ay tila isang awit ng pag-asa. Wala na siyang bitbit na galit. Wala na siyang bitbit na pait. Ang tanging dala niya ay ang kanyang pangalan, Gabriela Villanueva, at ang pangarap na muling makita ang mga habihan sa Cebu na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang amoy ng dagat, ang alat na humahalo sa hanging dala ng amihan, at ang init ng araw na tila isang mahigpit na yakap, ito ang sumalubong kay Gabi pagbaba niya sa munting terminal ng Argao, Cebu. Malayo sa nakakasakal na usok at ingay ng Maynila, ang katahimikan ng kanyang bayang Sinilangan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng kanyang mga sugat. Naglakad siya patungo sa lumang bahay ng kanyang lola, isang estrukturang gawa sa matitibay na kahoy at bato na nanatiling nakatayo sa kabila ng maraming bagyong dumaan. Pagpihit niya sa susi, ang dahan-dahang pag-ingit ng pintuan ay tila isang pagbati mula sa nakaraan. Ang loob ng bahay ay nababalot ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Ngunit sa gitna ng sala, naroon pa rin ang kanyang pinakaiingatang kayamanan, ang lumang habihan ng kanyang lola. Dahan-dahang lumapit si Gabi at hinawakan ang magaspang na kahoy ng makina. Ang tunog ng kanyang paghinga ay humahalo sa katahimikan ng silid habang dinarama niya ang bawat ukit at gasgas sa habihan. Dito siya nagsimula, dito siya natuto, at dito rin siya muling bubuo ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Gabi ay naging kasing simple ng mga hibla ng sinulid. Gigising siya sa madaling araw sa tunog ng mga ibong umaawit sa labas at magsisimulang maghabi. Ang bawat lapat ng kanyang paa sa tapakan ng habihan, ang bawat pagpalo ng kahoy para higpitan ang tela, ay tila isang ritmo ng meditasyon. Hindi na siya naghahabi para sa mga runway o para sa papuri ng mga elitista. Naghahabi siya para sa bawat luhang natuyo na at para sa bawat pangarap na muling nabubuhay. Hindi nagtagal, ang kanyang munting tahanan ay naging kanlungan din ng ibang mga kababaihan sa Argao. Mga inang iniwan ng asawa, mga babaeng dumaan sa pang-aabuso,
at mga dalagang gustong matuto ng tradisyon. Binuo niya ang Villanueva School of Traditional Weaving. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, ang bawat kwentuhan at tawanan ay naging bahagi ng kanilang paghilom. Dito, hindi tayo mga biktima. Madalas sabihin ni Gabi sa kanila habang itinuturo ang tamang pag-aayos ng kulay. Ang bawat hibla ng tela ay parang ating buhay. Maaaring maputol, maaaring magkabuhol-buhol, pero nasa ating mga kamay kung paano natin ito gagawing isang obra maestra. Isang hapon, habang nag-aayos si Gabi ng mga natapos na tela, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa Maynila, ang pamunuan ng isang prestihiyosong fashion award body. Gusto nilang ibigay sa kanya ang Designer of the Year para sa kanyang huling koleksyon na naging usap-usapan sa buong mundo. "Thank you, but I am no longer that Gabi." Mahinahong sagot niya sa telepono. "Hindi ko na kailangan ng tropeyo para malaman ang halaga ko. Masaya na ako rito sa piling ng aking mga hinahabi." Ito ang kanyang golden moment. Matapos ang tawag, lumakad siya patungo sa dalampasigan. Ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na karagatan. Naupo siya sa buhanginan. Hinahayaan ang maliliit na alon na humalik sa kanyang mga paa. Ang bawat paghila ng hangin sa kanyang baga ay malalim at malaya. Wala na ang bigat, wala na ang takot. Habang nakaupo roon, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa dikalayuan. Pinagmamasdan ang kanyang suong det mula sa kalsada. Isang matangkad na estranghero na may bitbit na mga materyales para sa pagpinta. Naalala ni Gabi ang sinabi ng kanyang katulong na may isang lalaking palaging bumibili ng kanyang mga pinakamahahalagang tela. Sa lokal na merkado, nagbabayad ng higit pa sa presyo nito. Ngunit palaging tumatangging magpakilala. Bago pa man siya makatayo para lapitan ito, ang lalaki ay dahan-dahan nang naglakad palayo, tila ayaw gambalain ang kanyang katahimikan. Pagbalik niya sa bahay, may isang sulat na naghihintay sa kanya sa ibabaw ng lamesa. Isang opisyal na dokumento mula sa korte sa Maynila. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niyang binuksan ang envelope. Ang bawat salita sa papel ay tila isang awit ng kalayaan. Ang annulment ng kanyang kasal kay Marco Santiago ay tuluyan ng inaprubahan sa ilalim ng batas. Wala nang nag-uugnay sa kanya sa pamilyang sumira sa kanya. Siya ay muli ng si Gabriela Villanueva, isang babaeng malaya, buo, at handang humarap sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng malawak na silid ng Villanueva School of Traditional Weaving. Nagbibigay ng liwanag sa makukulay na sinulid na nakasabit sa bawat sulok. Ang tunog ng sabay-sabay na pagpalo ng mga kahoy na habihan ay tila isang engrandeng orkestra na nagkukuwento ng pagsisikap at tagumpay. Sa gitna ng silid, nakatayo si Gabi, pinagmamasdan ang 10 kababaihang masigasig na nagtatrabaho. Ang bawat lapat ng kanilang mga paa sa tapakan at ang bawat mabilis na paglipad ng shuttle sa pagitan ng mga sinulid ay tila mga tibok ng pusong muling nabuhay. Isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Nang lumingon si Gabi, nakita niya si Don Rafael. Ang matanda ay tila mas bumata ang anyo. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat at ang kanyang ngiti ay puno ng tunay na kagalakan. May dala siyang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas at isang balita mula sa Maynila. "Gabriela, anak," bati ni Don Rafael habang inilalapag ang basket sa isang lamesang kahoy. "Gusto ko lang ipaalam sa'yo na pinal na ang hatol." Si Marco ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga serye ng panloloko at money laundering. Si Luis naman ay mananatili rin sa loob ng 10 taon. Tumigil si Gabi sa kanyang ginagawa, inasahan niya ang sandaling ito, ngunit sa halip na makaramdam ng matinding kagalakan o paghihiganti, isang malalim na buntong hininga ng kapayapaan ang lumabas sa kanyang dibdib. "Salamat po sa pagpunta rito, Don Rafael. Sana ay mahanap nila ang kanilang mga sarili sa gitna ng katahimikan ng rehas. Gaya ng pagkakahanap ko sa sarili ko rito." Si Teresa. Pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay bumaba ng bahagya. Nanatili siyang hindi makapagsalita, ngunit sa tuwing nakakakita siya ng mga balita tungkol sa tagumpay ng iyong mga gawa sa TV,
Nakikita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Marahil ay iyon na ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad. Hinawakan ni Gabby ang kamay ni Don Rafael. Ang pagpapatawad po ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Para hindi na ako muling maging bilanggo ng nakaraan. Ikinuwento rin ni Rafael na si Camille ay nagsisimula na ring bumuo ng bagong buhay sa probinsya kasama ang kanyang anak. Nagpadala raw ito ng mensahe ng pasasalamat dahil hindi ito isinama ni Gabby sa mga demanda. Isang pagkakataong muling maging ina ng may dangal. Matapos umalis ni Don Rafael, lumabas si Gabby sa beranda. Ang tanawin ng asul na dagat ng Cebu ay tila isang malawak na canvas ng kalayaan. Napansin niya muli ang lalaking pintor sa di kalayuan si Julian. Sa pagkakataong ito, hindi ito tumalikod. Itinaas ni Julian ang kanyang kamay bilang pagbati. Isang tahimik na pagkilala sa sining at sa kaluluwang nasa likod nito. Alam ni Gabby na hindi kailangang magmadali. Ang pag-ibig, kung darating man muli, ay darating na parang isang maayos na habi hindi pinipilit. Hindi minamadali, kundi dahan-dahang nabubuo sa tamang panahon. Ito ang kanyang golden moment. Isang maliit na batang babae, ang anak ng isa sa kanyang mga weaver, ang lumapit sa kanya at humila sa kanyang laylayan. Ate Gabby, turo niyo po sa akin. Paano po simulan ang unang tahi? Lumuhod si Gabby para kapantay ang bata. Kinuha niya ang maliit na kamay nito at maingat na ipinahawak ang shuttle na gawa sa makinis na kahoy. Ang init ng balat ng bata at ang kislap ng kuryosidad sa mga mata nito ay nagpaalala kay Gabby sa kanyang sariling simula. Ganito yan, anak. Pabulong na wika ni Gabby. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pasensya. Ipasok mo ang sinulid sa gitna, dahan-dahan lang, huwag mong hihigpitan ng sobra, dahil ang tela, parang puso yan. Kailangan may puwang para makahinga. Ang bawat pagkakamali sa simula ay bahagi ng ganda ng huling disenyo. Habang ginagabayan niya ang mga daliri ng bata sa unang hibla ng bagong tela, naramdaman ni Gabby ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman maibibigay ng pera o kapangyarihan. Ito ang kaligayahan ng pagbibigay, ng pagpapatuloy ng isang pamana, at ng pagiging buo sa sarili mong mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay maayos na ngayon. Ang mga putol na bahagi ay muling nagdugtong. Ang mga madidilim na kulay ay nagbigay daan sa mga matingkad na sining ng pag-asa. Wala na ang anino ni Marco. Wala na ang lason ni Doña Teresa. Ang tanging natira ay ang malambot na hangin ng Cebu na humahaplos sa kanyang mukha at ang katotohanang siya ay malaya. Huminga ng malalim si Gabby at tumingala sa malawak na langit. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang binibitawan ang mga salitang tila isang panalangin ng pagtatapos at simula. Ako si Gabriela Villanueva at ito ang aking bagong simula. Ang tunog ng mga habihan sa loob ay nagpatuloy. Isang masayang ritmo na tila nagdiriwang sa bawat pusong natutong humabi ng sarili nilang katarungan at kapayapaan. Lumipas ang 10 taon na tila isang mahabang paglalakbay ng isang sinulid sa loob ng habihan, mula sa pagiging magulo at buhol-buhol hanggang sa maging isang napakagandang disenyo na hinahangaan ng mundo. Ang munting syuong det ni Gabby sa Argao, Cebu, ay hindi na lamang isang paaralan, ito ay naging isang pandaigdigang simbolo ng katatagan at dangal ng mga kababaihang Pilipino. Ang tatak na Gabby Villanueva ay hindi na lang basta pangalan sa isang label ng damit. Ito ay isang kwento ng pag-asa na isinusuot ng mga tao mula sa Paris hanggang sa New York. Sa gitna ng isang malawak na hardin na nakaharap sa dagat, nakaupo si Gabby sa isang silyang gawa sa rattan. Ang kanyang buhok ay may mangilan-ngilang hibla na ng pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing linaw ng kristal at kasing lalim ng karagatan. Wala na ang bakas ng takot o pait na dati ay bumabalot sa kanyang mukha. Ang tanging mababakas sa kanya ay ang isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong nakalampas sa pinakamalakas na bagyo ang makakamit. Sa tabi niya ay ang isang dalagang 15 taong gulang na ang anak ni Camille. Ang bata ay lumaking tinuturing si Gabby na isang guro at ikalawang ina.
Si Camille naman ay naging matapat na katuwang ni Gabby sa pamamahala ng kanilang komunidad. Isang patunay na ang pagpapatawad ay may kapangyarihang bumuo ng mga bagong buhay mula sa mga abo ng pagkakamali. Nang gabi, pabulong na tawag ng dalaga habang tinitingnan ang isang malaking tela na nakasabit sa gitna ng hardin. Bakit po ang tawag ninyo sa telang ito ay ang paghilom? Marami po siyang kulay na madidilim sa ilalim. Pero bakit parang ito ang pinakamaganda sa lahat? Ngumiti si Gabby at hinawakan ang kamay ng dalaga. Dahil ang tunay na kagandahan, anak, ay hindi matatagpuan sa mga kulay na laging maliwanag. Ang mga madidilim na bahaging iyan ang itim, ang malalim na asul, ang pait ng abuhin iyan ang nagbibigay ng lalim sa bawat disenyo. Kung wala ang dilim ng aking nakaraan, hindi magiging ganito katingkad ang liwanag ng aking kasalukuyan. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga peklat. Ito ay nangangahulugang ang mga peklat na iyon ay naging bahagi na ng iyong sining. Ito ang kanyang huling golden moment. Tiningnan ni Gabby ang malawak na dagat at naalala ang mga Santiago. Si Marco ay nanatiling isang bilang sa loob ng rehas, isang taong kinalimutan na ng mundong dati niyang gustong pagharian. Si Doña Teresa ay pumanaw na rin sa katahimikan ng kanyang silid sa ospital. Dala ang lahat ng kanyang mga lihim at hiyas na hindi niya naisama sa kabilang buhay. Si Luis naman, matapos makalaya, ay namumuhay na ng simple sa isang malayong probinsya, dahan-dahang binabayaran ang kanyang utang na loob sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa iba. Napagtanto ni Gabby na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang pagbawi sa iyong sariling kaligayahan at ang hindi pagpayag na maging katulad ng mga taong sumira sa iyo. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi para palayain ang mga Santiago, kundi para palayain ang sarili niyang puso mula sa tanikala ng poot. Sa dulo ng hardin, nakita ni Gabby si Julian, ang pintor na naging katuwang niya sa sining at sa tahimik na pag-ibig sa loob ng maraming taon. Hindi nila kailangan ng engrandeng kasal o mga titulong Santiago para patunayan ang kanilang halaga. Ang sapat sa kanila ay ang bawat hapon na magkasama silang nanonood sa paglubog ng araw, habang ang tunog ng mga habihan sa malayo ay nagsisilbing oyayi ng kanilang kapayapaan. Hinawakan ni Gabby ang gintong agnos ng kanyang lola na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pasasalamat sa bawat pagsubok, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat hibla ng buhay na kanyang pinagtiyagaang ihabi. Ang kanyang buhay ay naging isang obra maestra na hindi kailanman maluluma ng panahon. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Gabby, dinama ang bawat amoy ng kalikasan at ang init ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang bawat buhol ay naayos. Ang bawat putol na sinulid ay naidugtong. Ang tunog ng dahan-dahang paghampas ng alon sa pampang at ang malambot na ihip ng hangin sa mga puno ay tila isang huling bulong ng kumpirmasyon. Ang kwento ni Gabriela Villanueva ay hindi nagtapos sa sakit, kundi nagsimula sa tagumpay ng isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili ng higit sa anumang kayamanan sa mundo. Isang matamis at payapang ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw. Nagiiwan ng isang mundong puno ng kulay, pag-asa, at tunay na kalayaan.